Sa linya na po kasama natin ngayon si ASEC Irene Dumlao. Magandang umaga po, ASEC. Magandang umaga po, DJ Chacha and Manong Ted. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong program. Magandang umaga po. Diretso tayo agad dito po sa usapan natin tungkol sa AKAP. Conditional implementation, para lang po mas maintindihan ng mga kapatid po nating nakatutok sa atin ngayon. Kapag sinabi na conditional implementation, ano pong ibig sabihin nito? Okay, para po doon sa ayuda sa Kapos ang Kita program, gaya nga po ng nabanggit mo, DJ Chacha, conditional ang implementation po nito batay doon sa veto message ng ating pong Pangulo. Ang ibig pong sabihin, hindi tayo makapag-implement nito unless ma-issue na yung guidelines na binuo o bubuin ng DSWD kasama ang NEDA at ang DOLE. Ito ay bilang bahagi na rin doon sa veto message nga po ng Pangulo na sinasabi na kinakailangan na matiyak natin na yung pong pangangailangan ng mga individual na hindi lower than minimum wage yung tinatanggap. Oo. To be very specific, yung nasa veto message nga po is the AKAP intends to address yung significant strain of inflation to the financial capacity of those who earn less than the minimum wage. Dito po sa conditional implementation na ito, tama po ba, ASEC, DSWD pa rin ang mangunguna sa pamimigay ng ayuda dito po sa mga kapatid natin na apektado nga nitong inflation, specifically para sa kanila itong mga near poor. Ano naman po ang magiging role dito ng NEDA at ng DOLE aside dun sa pag-craft nung conditional guidelines? Actually, doon sa draft guidelines, marami ring magiging partisipasyon ang NEDA at ang DOLE. Isa nga po dyan sa mga magiging roles or tasks ni NEDA ay i-review yung pong assessment sheet na binuo ng DSWD through our Crisis Intervention Unit. Ito ay upang matiyak na yung form na gagamitin natin will capture all the information needed para matiyak na yung individual o yung client na lumalapit sa DSWD ay naapektuhan ng inflation. In fact, there are several indicators na nilalaman ng attendance sheet but it's currently being reviewed. Nandiyan yung income and financial resources, budgeting expenses, yung severity of the crisis or circumstances na nararanasan ng individual. Gayon din po yung availability ng support systems, external resources na meron yung pamilya, self-help and client efforts, vulnerability and risk factors. So yan po kasalukuyang review ng NEDA. Gayon din po, si PSA naman ay magtitiyak na lahat ng mga clients na nakatanggap ng AKAP ay may issuean ng PhilSys ID. Para sa susunod po na mag-avail siya ng assistance under AKAP, ay yung PhilSys ID na lamang po ang kanyang ipresenta. Gayon din po, si DOLE naman, maaari rin siyang mag-refer ng mga potential beneficiaries para doon sa AKAP. And magbibigay din po siya ng impormasyon hinggil sa regional minimum wage rate kada region at iba pong mga impormasyon na makakatulong para sa pagtutukoy ng mga benepisyaryo. At again, DSWD lang yung sa pamamahagi na ng ayuda. Pero ma'am, before yung sinabi ng Pangulo na magkakaroon ng conditional implementation dito nga po sa bigayan ng ayuda for AKAP, ganito na rin po ba yung sistema noon or tanging DSWD lang lahat ang nangangasiwa? Yeah, in 2024, ang bumuo lamang po ng guidelines ay si DSWD. But for 2025 nga, with the veto message of the President, may mga kasama na po tayo, may mga partners na tayo doon sa pag-formulate ng implementing guidelines. And itong binabanggit natin na conditional guidelines kasama na ang DOLE at ang NEDA. Last week, tama po ba, nagkaroon na po sila ng first meeting? Sa ngayon po ba, nakaschedule yung mga susunod na meeting? Kailan po ang tapos nito at kailan din ito ilalabas ng DSWD? Okay. Tama po na pag-usapan last week, Friday, that was January 3, nagkaroon ng pagpupulong ang NEDA, the SWD at ang DOLE. At marami actually na pag-usapan.
based on the initial draft that we have shared to both agencies. And then last week nga po, isinapinal natin, nagkaroon ng mga agreements kung ano talaga yung mga specific functions ng bawat pong ahensya. And then this week, we intend to have the joint memorandum circular signed by all secretaries. Nang sa gayon, makapag-proceed na rin tayo sa implementasyon ng AKAP by fulfilling nga po the conditions on its implementation. ASEC, sabi nyo this week na planong pirmahan itong memo circular ng tatlong ahensya ng gobyerno na hahawak nga po dito sa AKAP. So ibig sabihin tapos na po yung ating conditional guidelines. Pwede nyo po ba sa aming ma-share ito? Ano pong difference sa guidelines na meron ng AKAP noon dito sa conditional guidelines na meron na ngayon? Yeah. Actually, tama this week yun ang plano natin na mapirmahan na siya. Currently, pinapareview natin sa NEDA yung assessment form. Nabanggit ko, ito ay ginawa na ng DSWD pero pinapareview nga po natin para matiyak na lahat ng mga indicators that will identify yung mga beneficiaries na nakakaranas nga po ng crisis o naapektuhan ng inflation ay talagang masasakop makakapture through this form. Ganyan din po, nabanggit ko, dito kasi sa bagong guidelines, merong specific roles and responsibilities ang DSWD, ang DOLE at ang NEDA. Because in the previous guidelines, wala po ang mga ito. Once na ma-issue po natin yung guidelines, once na maaprubahan, we will gladly share this. Definitely, this will be made public because we will have to publish it also in the official gazette. So tama po yung narinig ko, beneficiaries, nagkakaroon ng review kung sino talaga ang specific na magiging beneficiary ng AKAP. Mababago po ba ito dun sa beneficiaryo nitong mga nakaraang taon o nitong nakaraang taon? In keeping with the veto message, sabi kasi na those earning less than the minimum wage rate. So kung nagkaroon kung in 2024, very specific kasi tayo na low income or mga minimum wage earners yung nandun sa ating guidelines because nga of the veto message na sabi na those earning less than the minimum wage rate, may mababago rin po doon sa pagtukoy ng ating mga beneficiary. But then again, sabi nga po natin, ang magiging present dito sa ating guidelines at implementasyon ay yung pong assessment ng social worker. Lahat po ay sasailalim yan at titiyakin na yung pong karapat-dapat na mapabilang at makatanggap ng tulong ang ating pong masaserve for the AKAP purpose. So ibig sabihin, mas hihigpitan po ito ngayon? Actually, yun po yung intention natin, DJ Chacha, to really tighten the implementation of the AKAP program to allay the fears o yung pong pangamba ng ating mga kababayan na baka magamit po yung pong AKAP program para i-advance yung political interest ng iilan. So iyan po by ensuring na matutukoy natin, masasala natin yung mga karapat-dapat na makakatulong, makakatiyak po tayo na yung pondo para sa implementasyon ng AKAP ay mapupunta para sa nararapat na benepisya. Ang tanong dito, Chia, maganda umaga po sa inyo, ASEC. Magandang umaga po. Opo. Kasi una, klaruhin lang natin. So kumbaga po, ito pong memorandum na Consolidated Implementation Guidelines of Ayuda sa Kapos ang Kita Program, wala na ito, di ba? Itong 2024 na series, di ho ba ma'am? Babaguhin natin to, tama? Tama Okay. po. Sige. Tama po. Okay, sabi ho din ninyo, may mga bago ho ngayon definition dito po sa AKAP beneficiaries. At yun nga, interdepartment ito na approach sa pagtukoy. Gaano katagal bago ka makatukoy ng isang recipient na karapat-dapat dito? Gaano katagal po ang pag-aaral na kakailanganin bago ka makapagsabi na itong isang Pilipinong ito karapat-dapat tumanggap ng AKAP? Similar to AIC sa Manong Ted, yung turnaround time natin for the determination ng beneficiary kung siya ay eligible. In a matter of 2 hours or less than 2 hours ay matutukoy na po natin. Kaya nga po
i-review maigi ng NEDA itong assessment sheet or intake sheet na gagamitin ng ating pong mga social workers para ma-capture lahat ng impormasyon na kakailanganin po niya para ma-determine kung eligible yung individual. In less than 2 hours, as in ganun kabilis, sino po particular ang tutukoy doon sa kwalifikasyon ng individual? Kung interdepartmental action po ito, sino? Sino doon sa lokal na pamahalaan? Kasi po, di ba, okay, sino po ma'am? Sino po muna? DSWD po, Manong Ted. Yung assessment sheet po, gagamitin ito ng DSWD social worker. Kung kaya nga po nabanggit ko, itong assessment sheet ay kasalukuyang nire-review ng NEDA para matiyak po na lahat ng impormasyon na kakailanganin ng social worker na mag-guide sa kanya to determine eligibility ay nasa form para po madali na lang. Sa interview, kinukuha na lang po yung informasyon tapos may checklist na lamang po dito. Halimbawa, doon sa client sector, chine-check mo na lang eh. Yan. So, yun po yung role actually ni NEDA to really ensure that all information necessary for the study or assessment of the social worker are contained or captured through this form. May NEDA kayo on the ground? Kung ito po'y municipal social worker, may taga-NEDA doon on the ground? Actually, Madam Ted, ito pong form will be reproduced and will be used by all our social workers. But before we reproduce this, ito po ay review na po ng NEDA. Okay. So basically po, sino ang maghahanda ng listahan? Sino ang maglalagay ng pangalan sa listahan na susuriin po ng DSWD at ng inyong katuwang para masiguro na karapat-dapat tumanggap ng AKAP yung tao? It's the DSWD social worker po, Madam Ted, ang kukuha at bubuo noong listahan na gagamitin natin para rin sa payroll. Kasi lahat naman po, Madam Ted, na pasok doon sa criteria, i-interviewin ng social worker. Gamit nga po itong intake or assessment sheet. Sige po. Sa dinami-dami po ng mga taong kapos ang kita, paano masasabi na sa isang barangay halimbawa, na ito lamang 1, 2, 3, 4, 5 o 10 ang dapat tumanggap, yung iba hindi? Yung social worker. Madam Ted, sorry. Opo. Opo, yung social worker po. Siya pa rin. Okay. Tama po, Madam Ted. So yung social worker, under siya ng LGU, di po ba? Ng municipality or city? Hindi po, Manong Ted. Yung pong social worker po ng DSWD. Kasi ang DSWD, meron po tayong 16 field offices. Ng bawat field office natin, may mga satellite offices din, may mga SWAT offices din po tayo. So on the ground, we are present, Manong Ted. Hindi, kasi po, di ba ang DSWD, di ba meron na rin po kayong devolved functions, right? Tama po, social yes. welfare is a devolved function based on the local government code. So meron pong mga local social welfare development officers, yung city or municipal and the provincial social welfare officers, sila naman po ay under the local government unit. But meron din po tayong mga kawali na from the national po. Kasi nga po, ito nga po din ang concern ng ibang mga barangay kapitan na hindi nakakasama dito po sa programang ito ang kanilang constituents. Kasi nga, kung meron tayong mga municipal social workers, and then meron pong regional, ito yung under the national, na may mga tauhan po sa mga munisipyo. So ang tanong nga namin, sino ngayon ang magdidesisyon? Kasi po, itong inyong panuntunan na ito basically, kapos ang kita, di ba? Yung hindi ka man lang umaabot ngayon ng minimum. Tinatamaan ka ng inflation. Basically, ito po iyon eh. Kagaya din po ng dati, wala naman pong malaking kaibahan maliban lang dito sa mga idinagdag ninyo na mga binabanggit ninyo na ilang pang mga kondisyon. So, sino ang magdidesisyon kung sa isang barangay, 100 ang karapat-dapat tumanggap dito. Pero ang pondo po ay nakalaan lamang para sa 50. Who will decide there?
Ang DSWD po, Madam Ted, again, depende po kasi yan doon sa assessment ng social worker. Kasi sabi ko nga po, sa ating pong tanggapan, satellite office man yan o SWAT office, Okay. lahat po may walk-in man yan o referral, nagtutungo sila sa ating pong tanggapan. At isa-isa po na nagprepresenta ng mga documents at Okay. ini-interview ng social worker. At Okay. gamit nga po itong assessment or intake sheet, Okay. ikakalap natin lahat ng impormasyon. And from Okay. there, we will determine kung sino po yung makakatanggap ng Okay. tulong. So yung po bang sinasabi yung certification na yan ba yung certification of indigency? Kung ano po, certificate of employment po. Gaya po nung 2024 na AKAP, ang certification na kinukuha po natin ay mula sa kanilang employer para magpatunay sila po ay empleyado at tumatanggap ng minimum wage rate. So, gayon din po, no, doon sa 2025 AKAP, yung mga yung mga requirements na isusumite ay upang i-ascertain nga po na sila Okay. ay tumatanggap ng mas mababa than the minimum wage rate. Opo, hindi na po kailangan ng certificate of indigency? Hindi po, Manong Ted. Okay. Dati ho ba kailangan ito? Hindi rin po, Manong Ted. In fact, pati nga po doon sa Okay. assistance to individuals in crisis Okay. situation, ay tinanggal na rin po natin yung certificate of indigency. Ang mahalaga lang naman po, Manong Ted, dito sa assessment sheet kasi, hindi lamang nga po yung certificate ang basihan Okay. ng ating pong social worker. Sige. There are also other information that are being captured para nga po madetermina na sila Okay. ay talagang Sige po. nangangailangan nito. Opo, sige po. So sa ngayon po, wala pa kayong beneficiary for 2025, right? Ito hong existing ngayon na pinamimigay na pera, 2024 pa ito na budget. Tama po, for 2025 wala pa po. Wala pa Okay. po may issue na notice of cash allocation. And dahil nga conditional yung implementation ng AKAP, kinakailangan na maisapinal, ma-aproban muna itong guidelines bago tayo makapag-proceed sa implementation. Opo, so maari sabihin natin na wala pa itong conditional na ito, wala pang ganon kasi nga wala pa kayong guidelines and definitely po wala pang nilalabas po na NCA o Notice of Cash Allocation ang DBM para po sa 2025 AKAP, right? Tama po, Okay, Manong Ted. sige. Yan, maliwanag po yan. Okay, so dito po ngayon sa kasama po, no, dito po sa GAA nga, binabanggit po dito na ito pong AKAP ay maaari makipag-partner nga sa mga LGUs, no? Idaan sa mga LGUs, no? Hanggang sa barangay level actually. At dito po sinasabi nga dito dahil ang pinag-uusapan natin dito po ay pangangailangan sa pagkain, rice assistance po ang tawag ho dito. Alam niyo ho ito, ano po? Tama po, Manong Ted. In fact, yung 2024 may ganyan din po provision. Yung guidelines po okay. natin. So ngayon po, rice assistance po ito, ano? Ang sinasabi po, purchasing rice to meet the nutritional requirements of beneficiaries for sustenance. Rice assistance. So, pag rice assistance, cash pa rin ang ibibigay ninyo. Yes po, Manong Ted. Yan po ay nakalagay doon sa Memorandum of Agreement now with the local government unit. Okay. Depende po doon sa mapag-uusapan. Because kung tatandaan po natin, yung ayuda para sa Kapusang Kita program, hindi lamang po limited sa cash relief assistance. Meron nga pong rice assistance, food, medical, funeral assistance. Opo, pero ito po, rice assistance, pero ibibigay niyo pa rin po ng cash. At diyan, wala na ho kayong control kung anong gagawin ng recipient, kung bibili niya ba ng bigas o saan dadali ng pera. Tama po, Manong Ted. Yan ay nangyari rin nga sa 2024. Hindi pa natin mabanggit talaga yung 2025, Manong Ted, dahil nga isinasapinal pa natin yung guidelines for this. Okay, so meaning nga po, maaaring tawagin mo ito ay rice assistance o maging food assistance pero ang pagbibigay dito cash pa din. Tama po, Opo. Manong Ted. Okay, sige. So cash pa rin po yan at wala na kayong control pag tinanggap na po nung recipient po yung cash. Tama po, Manong Ted. Okay, opo. Depende rin kung papaano po nila gagamitin. Kasi sa gaya ng nabanggit ko, Opo, ang opo. ASAP, similar to AIC,
magkakaiba yun din yung classification ng assistance Oo. under the financial assistance po. Well, actually, basically, halos wala namang pinag-iba eh. Opo, ito pong AIX tsaka AKAP kung talagang susuriin mo. No? Basically po, doon sa ginawa nga natin pong pag-aaral at maging panayam nung una pa. Ano lang ho ito, nandoon sa mga recipients sa pinag-uusapan po natin dito kanilang klasifikasyon. So, magkano po dito ang pinakamaliit na AKAP na ibibigay po na cash, ma'am? Yung 2024 Manong Ted kasi nakaano yan nag-range from 2,000 to 10,000, again subject to the assessment of the social worker. Dahil yung social worker muli ang nagdetermina kung magkano ba yung matatanggap, depende rin doon sa circumstances, sa support systems, etc. Other information na na-provide ng client. Okay. For 2025, again, pina-finalize natin yung guidelines for this, Opo. Manong Ted. Opo, yung nga po, klaro na ho yan. Inaayos pa ho ang guidelines nito. So, minimum dito, 2,000 piso. Opo, Manong Ted, yung 2024, 2,000 to 10,000 po. Okay, sige po. Sige. So, again, sa ngayon po, wala pang disbursement para po sa 2025, 26 billion po na AKAP. Ang kasalukuyan po pinamamahagi na pera para po sa AKAP ay pondo pa po noong 2024. Balikan ko lang po ito ngayon na kasi nga kaya po ito nagiging kontrobersyal dahil nga sa hindi naman maitatanggi po natin yung pong yung pong post mismo ng mga politiko dito po sa pamamahagi po ng AKAP. Kayo po mismo nagsasabi, ASEC, pati ang inyong secretary na bawal ito at ito ho ay kumbaga labag sa panuntunan, labag po sa prinsipyo po ng programa. Ito po, isang halimbawa, isang party list group dito po sa Pangasinan, no? Ito po mismo, meron siyang mga post na pictures. Ito po ay posted only 2-3 hours ago. Isang mahigpit na AKAP para sa ating mga kababayan, matagumpay na naisagawa sa bayan ng ito po sa norte. Layunin ng AKAP, ito ho, upang etc. Binabanggit niya rito, no? Ito raw po ay tulong dahil po sa nanggaling sa pondo ng party list sa ilalim ng programang AKAP ng DSWD. So ginamit na daw yung party list daw nila ang siyang responsable dito po sa AKAP cash distribution, and then complete with pictures. Pati po yung mga tarpaulin, pati po sila na mga miyembro ng party list. Ito ma'am, laganap po ito. So sa gitna po ng sinasabi po ng kagawaran ng inyong ng secretary, parang iba po ang nakakarating sa bayan na mga pangyayari po involving AKAP fund na inaari ng ilang politiko at maging ng ilang party list, ma'am. Okay, ulitin ko lamang po, no, Manong Ted, nabanggit na rin po namin ito. In the past, wala pong allocation ang mga legislators, mga political actors on the Ayuda para sa Kapuso Kita program. Ito po ay solely Department of Social Welfare and Development. But thanks for letting us know of this. We will coordinate with the Bureau in charge of the implementation of the program para ma-address po yung concern. Gayon din po, we would like to take this opportunity, Manong Ted, na sana po ma-highlight din natin yung gains ng programa, yung mga tao na natutulungan po nito, because alam naman po natin, like any other programs, wala pong perfect, may mga issues, but the DSWD is trying its best to address this. Nang sa gayon, magiging mas efficient at effective yung programa. Kung kaya nga po para sa 2025 guidelines, we've ensured na mas matatighten pa natin yung implementasyon nito by coming up with more strict implementation rules. Opo. Ma'am, paano ho kami makakakuha ng kopya ng recipients ng AKAP sa isang particular na distrito o LGU? Dito po sa 2024 na inyo pong pamamahagi na ito, listahan ng mga benepisyaryo at yung pong kanila pong address, etc. etc. Yan ho ba ay maaari namin makuha sa inyo? Well, of course, Manong Ted, subject to the provisions of the Data Privacy Act, of course,
and freedom of information. Ano po, makakapagbahagi naman tayo ng impormasyon but to certain extent. Manong Ted, pwede naman po kayong magpadala ng request sa aming pong tanggapan. Opo. Pero sa usapin po na iyan, ano po ang prevailing po ninyo na panuntunan sa mga humihingi nga po ng transparency dito po sa kung magkanong pinamigay sa bawat isang individual, sa bawat isang lokasyon? Meron naman kasi ang sinasabi naman po ng Data Privacy Act ay hindi ito magiging hadlang para sa pagbibigay nga po ng impormasyon. Maaari naman po tayo magbahagi but of course meron lang mga personal at sensitibong personal information na kinakailangan nating pangalagaan. Yung mga public information maaari po nating yang ibahagi. Okay, sige po. So, again, itong pong AX na mga benepisyaryo at saka AKAP na benepisyaryo, pwede pong isang tao makakuha ng pareho, di po ba? Meron doon po sa guidelines natin, Manong Ted. Ano po yan meron kasi tayong frequency of availment. So, kung halimbawa sa AX, kung nakatanggap ka ng AKAP, hindi ka maaaring makatanggap ng AX within a period of 3 months. But then again, subject yan doon sa assessment ng social worker kasi maaari, Manong Ted, na sumailalim rin naman sa matinding CC yung isang individual na nakatanggap ng AKAP. No? Maaari kasi na in-assist mo siya dahil affected siya ng inflation. But then after a period of time, sumailalim siya ng matinding krisis. Nagkasakit o may namatay sa pamilya. Maaari rin naman natin tulungan under assistance to individuals in crisis situation. Paano niyo po malalaman yan sa inyo pong sa mga lokalidad? Sa isang barangay A na dito ako kumuha ng aking AX, doon naman ako sa kabilang bayan o kabilang barangay kumuha ng aking AKAP. Lalo na ho, kasi ang claim dito, halimbawa dyan sa Cebu, ang naghahanda daw po ng listahan ng recipient ng AKAP ay yung po mga tauhan ng mga kongresista. Actually, Manong Ted, hindi po talaga magkakaroon ng duplication dahil may system po na ginagamit si DSWD that is interoperable sa lahat ng tanggapan ng aming pong ahensya. So, once na pumunta yung client, magpresenta siya ng kanyang ID, i-check po natin doon sa ating information system. So, there is no way na makakatanggap siya in one region and tatanggap na naman siya in another region. Kasi, Manong Ted, nakita namin yan in the past. Like, naghumingi ng tulong sa field office NCR and then the next day pupunta ng central office. Na-address namin because of the information system that we have developed. But that is for NCR. Kung doon na po ito sa mga lalawigan o mga maliliit na bayan? Manong Ted, ginagamit din yan ng lahat nating mga field offices at sa lahat po ng mga satellite offices ng DSWD. Okay. Ma'am, ito pong itong mga 4-piece beneficiaries po ninyo, pwede din sila maka-avail po ng AX o AKAP? Depende po doon sa magiging assessment din ng social worker, Manong Ted. Yeah. Kasi maaari, gaya ng nabanggit ko, yung example ko na Manong Ted, maaari kasing beneficiary siya ng 4-piece, may miyembro na kumikita ng less than the minimum wage at apektado ng inflation, maaari naman din po siyang makatanggap ng tulong mula sa AKAP. Opo. Sige maaari po. din naman pong sa AX kung, again, a member of the household ay nagkasakit o namatay o may ibang crisis na nararanasan. Okay, sige po. So, ma'am, alam niyo naman po siguro, di ba, na naisama po sa ang program appropriations yung 50 billion para sa 4-piece, no? Oo. So, ano po ang effect nito ngayon dito po sa mga wait list po na household para po sa 4-piece? Alam niyo na po kung gaano karami ang waitlisted as of ito po ay October 31 ngayong nito pong nagdaang taon. Ano po? Tama po, Manong Ted. Ilan po ito? Sabi nga natin, Ilan po ang waitlisted, ma'am? Yeah, yung as of October,
Nandito po. Opo. Mm-mm. Nasa around 400,000 po ito based on the 434,317 households po ang waiting. Manong Ted. Opo, Sige. yes, opo. Opo. Based on the October data, Mm-mm. ang waitlisted found to be eligible Mm-mm. ay nasa around 434,000 po. Manong. Opo, yes. Opo, ganyan po karami ito. So, ma'am, ito ho kasi, dahil sila'y, waitlisted, verified, talaga pong deserving na ito na tumanggap po ng benepisaryo, Pantawid Pamilya Pilipino Program. So, ma'am, bakit sa halip na ponduhan ito o kaya po naman maisulong ng inyong sekretary na ito pong unahin natin, mas pabor ngayon ng sekretary sa AKAP kumpara po sa 4Ps? Well, Manong Ted, ang DSWD is an implementing agency, and the power of the purse lies with the legislative branch of the government. And nirespeto po natin kung ano man po yung naging deliberasyon sa Kongreso. Ang DSWD, titiyakin lang po natin na magiging maayos yung implementasyon ng iba't iba nating mga programa. Kahit merong pong reduction in the budget in the 40s, titiyakin natin that it will be business as usual. Opo. Naunawaan po natin nga, power of the purse nga po nasa Kongreso. Pero baka kasi nga po gusto nga sana namin po makapanayam ang inyo pong sekretary. So, bakit po si Secretary Gatchalian tulak ng tulak sa AKAP pero hindi siya nagtutulak na mapondohan po itong 4Ps kaya? May sagot na ho ba siya doon? Actually, Manong Ted, when we submitted the National Expenditure Program for 2025, malaki po yung pondo na iprinopose natin for the implementation of the Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Opo. Para matiyak na yung target natin na 4.4 million households ay ma-serve po. But then again, sabi ko nga po, iginagalang natin kung ano man po yung naging deliberasyon sa Kongreso. Okay. Sige po. So ano po ang effect nito? Ito pong 50 billion ngayon na wala pong pondo para po sa 4Ps. Sa usapin po ng pagpapaunlad sa kabuhayan ng mga Pilipinong karapat-dapat po na bigyan po ng ayuda ng gobyerno. Sabi ko nga po, Manong Ted, it will be business as usual for the department. Wala pong maapektuhan ng mga 4Ps beneficiaries and also our personnel. The DSWD naman po ay makikipag-ugnayan sa Kongreso, sa Department of Budget and Management, as we have been doing in the past, para magkaroon ng budget augmentation for the social protection programs nga po ng ating pong ahensya. And titiyakin natin na magkakaroon tayo ng available na pondo mula sa unprogrammed funds. Because in the previous years, Manong Ted, tayo rin naman po ay nabahaginan ng pondo from that. Okay, sige po. Salamat po na marami, Ma'am Irene, sa inyo pong panahon sa aming pong programa at muli kami makikipag-ugnayan. And dun po sa dapat naming sulatan, kami tatawag po para doon po sa transparency nga nitong mga recipients po ninyo sa AKAP. Salamat po, Ma'am. Maraming salamat din po, Manong Ted, sa pagkakataon. Magandang umaga.